So guys, for today's video ay magto-troubleshooting tayo ng desktop. Meron tayo ditong Core i5 second generation na computer. Yung unang gagawin natin guys, pag mag-troubleshooting tayo ng desktop, gagawin natin, recharge muna natin yung ating mga kamay kasi may tinatawag tayo na static energy sa ating mga kamay. Kailangan natin i-recharge yan ng kahit mga 15 seconds lang. Tapos guys, ganito lang guys mag-on ng computer. Pindutin lang natin dito guys yung power niya. Yan. Yan guys, nag-on na siya. Kung wala siyang display guys, tapos may keyboard tayo, try nating pindutin yung numlock. Kung hindi nag-ilaw yung numlock guys, ibig sabihin hindi nag-recognize yung board. Ibig sabihin dito guys, ito pag pindutin natin yung numlock, ang chicken itong memory, ito yung tinatawag na RAM. Hanap tayo ng carton or eraser natin. Kung wala kayong eraser guys, pwede na to yung carton, ganito lang kalaki. Pag malinis na siya, try mo lang ulit ikabit. Walang umikot na yung pan natin pero wala pa rin display. Kung ganun guys, wala pa rin display, i-try naman nating palitan yung memory ng bago. Baka kasi sa memory yung sira. Guys, bago na tong memory guys. Try nating kabit. Hindi sa memory yung sira guys kasi bago na yung memory natin. Wala pa rin siyang display. Ayun guys, i-try naman nating i-reset yung CMOS niya guys. Ang unang gagawin natin guys, i-remove lang natin yung memory. Dito guys, may battery dito guys. Natin siyang i-remove. Siguruhin lang natin guys nga naka-unplug yung power supply niya para safety tayo. Yung CMOS battery guys, negative positive. Pagdikitin lang natin gamit yung flat screw or star screw natin. Siguro pagdikitin natin ng mga 15 seconds. Pag umabot na siya ng 15 seconds, balik natin ulit yung queen type battery. Tapos yung memory natin, balik natin ulit. Yan guys, na-reset na natin yung CMOS battery. Tsaka balik na natin yung memory card. Try natin paganahin ulit. Yan, umikot na yung pan. Nakita natin guys, wala pa rin display sa monitor. Susunod natin gawin guys, lagyan natin ng thermospace yung CPU natin. Ito yung tinatawag na CPU or Central Processing Unit. Ito yung tinatawag na thermospace. Konti. Try natin ibalik. Ibalik na natin ng cooling pan niya at matapos natin lagyan ng thermospace. Yan, ibalik na natin yung power supply. Start natin ulit. Wala pa rin siyang display. Wala siyang display, wala sa memory yung sira. Nareset na rin natin yung CMOS battery, tsaka nilagyan na rin natin ng thermospace. Yung gagawin natin, yung board naman na i-reset natin guys. Ganito yung gagawin natin. Guys, natutunan ko rin to sa YouTube kung paano mag-reset ng board. Ito yung CPU guys. Natin yung memory. Yan. Saksak mo ulit tong power supply. Tapos, i-start mo ng tatlong beses tong yung board na hindi nakasaksak yung CPU. Yan. Diba? Umandar-andar siya guys. Yan. Kahit mga tatlong beses mo lang itong gawin guys. Yan. Yan. Okay na yan guys. Tapos unplug natin yung para safety. Yan, na-reset na yung board. Cooling pan niya para di siya pindutin natin yung numlock. Di pa rin talaga siya nag-recognize. Yung gagawin natin guys, ulit natin gagawin kasi wala pa rin siyang, hindi siya nag-recognize.
Yung una na, nalinisan na natin yung memory card. Tapos pangalawa, na-reset na natin yung CMOS battery. Pangatlo, nilagay na natin ng thermospace yung CPU niya. Pang-apat, ni-reset na rin natin yung mismong board niya, pero wala pa rin. Tapos pang-lima natin gagawin guys, kung wala, di pa rin uubra to, ibig sabihin sira na talaga yung board. Yung pang-lima natin gagawin guys, magpalit tayo ng CPU. Ito yung CPU. Kailangan pag mag-troubleshooting tayo guys, may pamalit tayo or may spare tayo. Yan guys. Ito na yung bagong CPU guys. Papalit natin dito. Kung di pa rin siya mag-start guys, ibig sabihin board na talaga yung sira. Pero sa tingin ko guys, buo tong CPU natin. Kasi bihira lang masisira yung CPU. Lagyan lang natin ng thermospace. Yan, konti lang. Yan guys. Palitan na natin ng CPU. Try natin ulit i-start. Wala talaga siyang display. Ibig sabihin guys, sira yung board natin. Gagawin natin, magpapalit tayo ng board. Ito yung bagong board guys. Kasi na-troubleshooting na natin lahat. Ginawa na natin yung lahat guys. Hindi pa rin siya gumagana. Ibig sabihin guys, sira na talaga yung board. Kaya umorder tayo sa Lazada ng bagong board. Support siya ng 2nd gen at 3rd gen processor. Yung gagawin natin guys, lipat lang natin yung CPU. Yung CPU dito. Tsaka yung memory card dito sa bagong board. Gagawin natin guys, yan, tanggalin muna natin tong yan, cooling fan natin to, memory card, yan, itong coin type, yan, itong CPU guys, ito yung bagong nabili natin. Ibalik lang natin to, itong lumang CPU, para ma-prove natin na hindi yung CPU yung sira, yung board talaga yung sira. Kunin lang natin tong likod guys, ito, para kumapit yung cooling fan, kasi hindi siya pwede ikabit dito kung wala to. Baklasin lang natin guys. Guys, ito lang, kunin natin. Kunin lang natin to, tsaka ipalit natin to. Ito. Palit lang natin to. Ayan guys, nakabit na natin to, yung bakal para makabit yung cooling fan. Tapos ito yung CPU guys, yung lumang CPU. Kabit lang natin siya. Ito yung CPU na nakakabit doon. Yung luma guys ha, hindi yung bago, kasi may bago tayong CPU. Kabit mo lang siya. Thermospace. Konti lang kasi meron na siya. Kabit din natin tong Queen type battery. Memory card. Lari natin to. Power supply. Yung backup niya guys. Ayan. Keyboard niya. Mouse. Yung VGA cable. Guys. Try na natin guys. Ayan guys. Access guys. Sira na talaga yung board natin. And guys, nag-display na yung bagong board natin guys. Yung gagawin natin guys, saksakan na lang natin ng operating system. Kung nag-recognize yung board, ito yun. Pag pindutin mo yung NAM, pag ganyan, ibig sabihin nag-recognize yung board. Hindi sira yung board.
yung kanina. Kaya palagi natin pinipindot niya kanina. Yan, nag-recognize siya ngayon. Tapos pag halimbawa naman guys, pag wala siyang display, walang monitor, tapos pag mag-ilaw siya dito kung pinipindot mo tong numlock, ibig sabihin guys, either sa cable yung sira mo or sa monitor mismo. Kaya